Diyan sa Department of Justice ay itinangging kinukonsidera itong si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez bilang state witness sa flood control project anomalies. At si later Representative Romualdez ay wala naman daw isinusumiting aplikasyon para sa naturang programa. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Itinanggi ng Department of Justice na kanilang ikinukonsidera si former House Speaker Martin Romualdez bilang state witness sa inilabas na pahayag ng bagong talagang tagapagsalita na si Attorney Paulo Martinez. Formal itinanggi ng kagawaran ang mga ulat patungkol rito. Ayon sa Department of Justice, walang legal na basehan ang mga pagsasabi hinggil sa pagkuha kay late Representative Romualdez bilang testigo ng estado. Itinuring lamang nila ito bilang isang misinformation at nilinaw na dapat maghain muna ng aplikasyon sa Witness Protection, Security and Benefits Program ng kagawaran ang sinumang nais maging state witness. Kung saan, gaya ng iba, ang mga aplikasyon tulad dito ay dadaan pa sa evaluasyon para matukoy kung kwalipikado para makonsidera bilang testigo. Subalit sa ngayon, base sa impormasyong ibinahagi ng Department of Justice, ay walang aplikasyong inihahain si former House Speaker Romualdez para sa naturang programa. Samantala, ayon naman kay Prosecutor General Richard Anthony Padullon ng National Prosecution Service, hindi naman anyang kailangan ng state witness para lamang makapagsampa ng kaso ng Department of Justice. Ito ay sa kadahilan, layo nila sa ikinasang case build-up ang makakalap ng matitibay na ebidensyang kayang tumayo bilang kaso. Ating pakinggan ang tinig ni Prosecutor General Richard Anthony Padullon. Let's take, for example, the cases that were referred by the department to the Office of the Ombudsman last Tuesday. These are cases involving flood control projects in ghost projects. You can rely on documentary evidence for that without necessarily having anybody as state witness. If you do get a state witness, it is only for the purpose of strengthening the evidence, not because you will rely solely on it. Ating napakinggan si Atty. Padullon kung saan binigyan din niya ang pagkuha ng state witness ay di para dumidepende lamang rito kundi upang mas mapagtibay ang kasong isasampa. Sa kasalukuyan, wala pang inihayag ang Department of Justice sa kung sinong tiyak na personalidad ang kanilang kukunin bilang state witness. Ang nauna lamang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang maalalang nagbunyag na mayroon ng umunong isang posible at ikinukonsiderang maging testigo. Kung kaya't ayon sa Department of Justice, makatitiyak umano ang publiko sa patas ang kanilang isinasigurang investigasyon kaugnay sa flood control projects anomaly. Sabalit, paalala nito na mag-ingat sa mga impormasyong kumakalat ngayon sapagkat ang ilay misleading upang liton lamang ang publiko. Nag-uulat ng live, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Boss Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.